Hello, mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Yan. Pagpalang umaga, mapagpalang araw. Kumusta po ang ating morning? So, ngayon po ay live po tayo para sa ating sharing and morning devotion. So, welcome po kayong lahat. At bago po tayo manalangin, tayo po ay magkakaroon ng ilang minuto na sharing. So, ang atin pong tatalakayin ngayong umaga, nakaraang week, ang tinalakay po natin ay patungkol po sa bakit meron pa rin, kahit Kristiyano tayo, ay dumarating pa rin po yung katamaran natin sa pananalangin, no? So, ngayon naman po, tatalakayin natin about spiritual battle in prayer. Bakit meron po palang spiritual battle sa pananalangin. So, ang spiritual na pakikipaglaban natin sa pananalangin. Meron po yan. Isa po yan sa division ng ating tema last week na bakit Kristiyano na tayo pero tinatamad pa rin tayong manalangin. Okay po? So, ang panalangin po, mga kapatid, ay hindi lamang pakikipag-usap sa ating Diyos. Ito rin po ay isang spiritual na pakikipaglaban. No? Bawat mananampalataya ay nakakaranas po tayo, mga kapatid, ng pagsalungat, no? Kapag nananalangin, dahil ayaw ng kaaway na matupad ang kalooban ng Diyos. Ang laging gusto ni Satan ay salungat sa kagustuhan ng ating Panginoon. So, una nating titingnan dito o bibigyan ng diin, our battle is spiritual. Ang ating laban ay spiritual po, mga kapatid. Saan natin makikita yan? Basahin po natin ang ating Bible dito sa Ephesians 6:12. Okay. Sabi niya po dito, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa mga pinuno ng kadiliman. Ito ang laban ng mga hukbo ng kasamaan sa mga dakong kataasan. Okay? So, sabi niya doon sa English, for the weapons of our warfare are not carnal, but against the principalities, against the power and the ruler of the darkness of this world. Okay? So, ang kalaban natin, hindi po yung laban na parang nakikipaglaban tayo sa laman, no? Na kailangan nating may sandata, kailangan nating makipagpukpukan o makipagbarilan kapag po sa flesh. Pero ang sabi niya po dito, sorry lang po, ilagay po natin tong ating mic para po maliwanag at marinig. Okay. Sabi niya po diyan ay against the principalities, no, of this world. So, ibig sabihin, meron tayong kalaban na hindi po sa laman kung hindi sa spiritual, no. Ito po ay laban sa pamunuan, kuta ng mga diablo, no, kapangyarihan ng kadilimang ito, sabi niya doon. Laban sa mga hukbo ng kasalanan. Okay. So, the greatest battles, mga kapatid, in prayer are not against, not physical, but spiritual. No? Si Satan, sinisik po niya yung ma-discourage tayo na manalangin. Ayaw niya na tayo ay nananalangin, ayaw niya na may mga nangyayaring panalangin sa buhay ng mga Kristyanismo.
So, ang pinakamalaking laban ng panalangin ay hindi po physical, kung hindi ito po ay spiritual. Sinisikap po ni Satan ng ating kaaway na panghinaan tayo ng loob, panghinaan tayo ng focus, mawalan tayo ng focus ang mga mananampalataya upang hindi po manalangin. So, dinidiscourage niya tayo, binibigyan niya po tayo ng mga discouragement para tayo po ay manalangin. Yan po ang kanyang tinatrabaho. So, paano natin lalabanan yon? So, hindi po natin siya lalabanan against flesh o kukuha tayo ng gulok para tagain siya. No? Hindi po. Ito po ay spiritual battle, mga kapatid. Okay po? So, pinakamalaking laban nga po, sabi niya doon, ay panalangin. Okay po. Number 2 po. Una, ang tinalakay po natin, ang spiritual battle natin, ang ating kalaban ay spiritual. Our battle is spiritual. Dapat maintindihan po natin yan, na meron tayong kalaban na pulo ng kadiliman. Kuta ng kadiliman sa mundong ito. No? So, yun yung ating nilalabanan. Spiritual warfare, mga kapatid. Okay? So, maliwanag po sana sa atin yun. Ang pinakamalaking laban sa panalangin ay hindi physical, kung hindi spiritual battle. No? Spiritual. Sinisikap po yan ni Satanas na sirain, panghinain ang ating loob, tayo na mananampalataya upang hindi po tayo manalangin. So, lalabanan natin yan through spiritual warfare. Okay? Number 2, the enemy. Okay? The enemy o sinusubukan ng kalaban na hadlangan ang panalangin. The enemy tries to hinder prayer. Okay po? Ang kaaway po natin na si Satanas, sinusubukan niya na hadlangan na tayo po ay hindi makapanalangin. Ibigay niya yung ating sakit na katam. Daniel 10:12-13. Okay, tingnan po natin. Daniel 10:13. Okay, sabi niya po dito, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. Okay, ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay sumalungat sa akin sa loob ng 21 araw. So, agad na dininig ng Diyos ang panalangin ni Daniel, ngunit may spiritual na pagsalungat doon sa nangyari na panalangin. Okay? Mayroong against doon sa panalangin na ginagawa natin. Okay. Sometimes, no, hindi agad dinidinig ng Diyos ang panalangin ni Daniel, no? Or agad na dininig ng Diyos ang panalangin ni Daniel, ngunit may spiritual na pagsalungat doon sa nangyari na panalangin. Okay, merong against doon sa prayer ni Daniel. So, hindi naman po agad-agad na haharangin ni Satanas na parang Satanas na makikita mo dyan. Yung panalangin natin. Pero gumagamit po siya. Like ito, ginamit niya yung prinsipe ng kaharian ng Persia, no, para salungatin doon sa yung panalangin ni Daniel. So sometimes may mga ginagamit din po ang kaaway. Kung that time ng prayer ni Daniel ginamit ni Satan yung prinsipe ng Persia, no, the prince of the kingdom of Persia. Sa atin po, maraming ginagamit si Satan para hadlangan yung ating mga panalangin. Okay? Maaaring mga demonic angels ng kaaway,
maaaring mayroong mga spiritual battle na hindi natin nakikita na humahadlang dito, or maaaring mga tao din ang ginagamit ng kaaway para hadlangan ang ating panalangin. Bagamat ito ay naririnig ng Diyos ang ating panalangin, pero meron pong ginagamit ang kaaway para hadlangan niya ito. Hadlangan yung ating mga prayer. So, kaya nga po, yung pangalawang ini-explain natin, ang kaaway po, sinusubukan niya na hadlangan ang ating pananalangin sa Diyos. But hindi po yan magtatagumpay dahil alam naman natin na si Jesus ay laging nakastand para sa atin yan. Siya yung mediator natin, no, sa ating Ama. Kaya bagamat meron tayong tagapagsanggalang, meron tayong taga-mediate, no, dun sa prayer natin, pero nakakaramdam tayo minsan na tayo ay tinatamad, tayo ay nawawalan ng gana, kakaroon tayo ng parang pagkadismaya na manalangin. Yan po ay hindi gawain ng Diyos. Yan po ay gawain ng kaaway natin. Gawain po yan ni Satan para tayo po ay hadlangan, i-hinder doon sa ating pananalangin sa Panginoon. Dapat alam po natin na may mga pagkilos po ang kaaway para tayo ay hadlangan sa ating pananalangin. Pangatlo po, ang panalangin ay makapangyarihang sandata para sa ating spiritual warfare. Okay? Prayer is powerful weapon, mga kapatid. Saan natin makikita? 2 Corinthians 10:4. Okay. 2 Corinthians 10:4. Yan. Sabi niya po dito, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Sapagkat ang mga sandata ng ating pakikibaka ay hindi makalaman, okay? Kung hindi makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos sa paggiba ng mga kuta. Okay, so prayer destroys strongholds and releases God's power into every situation, mga kapatid. Ginagapi po ng panalangin ang mga kuta ng kaaway. Okay? Maliwanag po sana yan. Okay? At pinalalaya ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating pananalangin. Dahil sabi niya doon sa binasa natin sa 1 Corinthians, so 2 Corinthians 10:4, that ang sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi makalaman kung hindi makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos sa paggiba ng mga kuta. So through prayer, gigibain natin. No? Prayer destroys, ginagapi ng panalangin ang mga kuta ng kaaway. Alam mo yung kuta? No? Alam mo ba yung pulupulutong na kuta? Parang taguan sana. Para bang strongholds ng kaaway. Yung parang power force nila sana. Parang, kumbaga, tawag dito, yung parang samahan. Yan. O taguan. O parang force nila. Ito po ay sinisira ng panalangin. Prayer destroy, mga kapatid. Destroys strongholds. Sinisira nito ng panalangin ang mga plano, kakayanan, power ng kaaway. Okay? At pinalalaya niya ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating ipinapanalangin. So maliwanag po sana sa atin yon na napakalaki po ng nagagawa ng panalangin. Hindi lang para ilapit ang mga
may sakit sa Diyos. Hindi lang para ipanalangin natin ang may mga financial needs, mga protection, para ipanalangin ang salvation, restoration, okay? At salvation ng mga taong hindi pa mananampalataya, kundi ang ating panalangin, mga kapatid, ay gumagapi, sumisira sa mga kuta ng kaaway. At binalalaya niya doon ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sitwasyon. Sana po maliwanag sa atin yun. No? Dahil ang sandata ng baka o pakikipaglaban natin, hindi po flesh, hindi po laman, hindi tayo makikipagbarilan, makikipagtagaan, kundi sa pamamagitan ng prayer, sa kapangyarihan, sa pamamagitan ng Diyos. Hindi ikaw dahil wala kang kakayanan, pero sa pamamagitan ng paggiba, ng pagtulong ng Diyos sa atin ay magigiba yung strongholds, yung kuta ng kaaway, yung force ng kaaway against us, to release, no, yung kapangyarihan ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating ipinagpipray. So, ano man yung pinagpipray mo na gustong hadlangan ng kaaway, like salvation, like protection, pinagpipray mo yon, so gustong hadlangan ng kaaway yon, pero sa pamamagitan ng taus-pusong pananalangin natin sa Lord, ito po ay marirelease. Okay? Sa pamamagitan ng pagtulong sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. So, number 4, di lang po, pangatlo ay prayer is powerful weapon. No? Hindi lang po makapangyarihan ang panalangin, kung hindi ang utos po sa atin magbantay at manalangin. Kahit nga makapangyarihan ng prayer. Mga kapatid, kung hindi ka naman nananalangin, ay anong magagawa ng isang prayer? So, itinuutos sa atin, sabi niya, watch and pray. Kailangan magbantay po tayo at manalangin. Anong scripture natin makikita yan? Matthew 26:41. Okay, Matthew 26 verse 41. Oh, sabi niya, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Okay. Mga bantay kayo at magsipanalangin. Magsipanalangin kayo upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na may gusto o may ibig, ngunit ang laman ay mahina. Okay, kaya nga tayo pinagbabantay, pinagmamasid at pinananalangin. Sabi niya, huwag niyong pababayaan ang pananalangin. Watch and pray. No? Bakit? Kasi nga po, ang prayer gives strength to overcome temptation and spiritual attacks. Ang panalangin ay nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang tukso. Sabi niya dun sa binasa natin dito, tukso at mga atake ng kaaway. Okay? So maniwalag po sana sa atin yon, mga kapatid. Bakit niya tayo inuutusang manalangin? Bakit command ng Lord na pray without ceasing? Ibig sabihin, hindi po sana napuputol ang ating panalangin. Tuloy-tuloy po sana ito. Dire-diretso po sana yung pananalangin natin. Bakit? Kasi po, ito po yung ating weapon. Sinabi na natin kanina yan. Give us strength. Binibigyan niya tayo ng kalakasan, hallelujah, to overcome temptation and spiritual attacks. Remember, temptation came from Satan. Hindi po yan galing sa Lord. So, para mapagtagumpayan mo lahat ito, spiritual attacks, temptations, prayer po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang panalangin ay nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang tukso at mga atake
ni Satan o ng kaaway natin na di natin nakikita. Mabuti nga yung may kaaway ka dyan sa kapitbahay mo kung meron, nakikita mo physically. Pero ang kalaban natin, sabi nga niya, our spiritual warfare, ay hindi po sa laman, kung hindi sa spiritual na pakikipaglaban. So, ang kailangan po natin ay ang manalangin. Manalangin. Kaya inuutos niya sa atin na manalangin tayo ng walang patid. Dito sa Matthew, sabi niya, watch and pray that ye enter not into temptation. Magbantay at manalangin kayo upang kayo'y hindi madaig ng tukso. At mahina kasi ang flesh. Bagamat ang espiritu mo ay malakas. So ano ang susi? Dahil nga tayo ay mahina sa ating physical na kaanyuan, kahit napakalakas ng willing yung heart, yung spirit mo, but your flesh, sabi niya doon, ay mahina. So weak, mga kapatid. So ang tangi lang nating magagawa dahil alam natin na nandyan yung gabay ni Lord, nandyan yung pagtulong sa atin ng Diyos, ay manalangin. Hingin ang gabay ng Diyos sa atin. Tulungan natin ang ating sarili. Yung isip natin dapat i-focus natin, na dapat meron tayo, lagi kong sinasabihan, schedule para manalangin, para mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga tukso at ang trabaho ng kaaway sa atin. Atake. Dahil inaatake tayo ng kaaway. Dapat alam natin yun. Na the enemy, lagi niya tayong, meron siyang laging weasel. Meron siyang laging gayang ba ang tawag doon sa Ilocano. May dadati kanayon na. Kanayon na nga pang strike kada tayo. Yeah? So paano mo yan malilihisan? Paano mo yan masasangga? Sa pamamagitan po ng panalangin. Okay po? So, lastly, pray without ceasing. Ito na po yung sinabi ko kanina. Manalangin walang patid. Inuutos sa atin, pray and watch. Pray, watch and pray. Dito naman po, sa pang-5, manalangin po tayo na walang patid. Pray without ceasing. Saan makikita yan? Sa 1 Thessalonians 5:17. Sabi niya dito, wait lang ha. Okay, sabi niya, manalangin kayong walang patid. Pag sinabing manalangin na walang patid, ibig sabihin walang hinto. Manalangin na tuloy-tuloy. Pray without ceasing. Kaya ang pananalangin walang bakasyon. Lifestyle na po sana natin ang pananalangin. Okay po ba? Manalangin kayong walang patid. Victory, hallelujah, and spiritual warfare comes through a consistent prayer life. Glory to God. Ang tagumpay sa spiritual na pakikipaglaban ay dumarating sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pananalangin natin, mga kapatid. Kaya kung hihinto ka sa pananalangin, edi mapapatid, 'di ba? Magkakaroon ito ng patid o makat off niya pag hindi consistent yung prayer na life natin. Kaya dapat lifestyle na natin 'to. Inuugali na natin ang manalangin araw-araw. Maglagay ka ng schedule mo kung anong oras. Meron po tayong sa Entag Intercessory natin, meron po tayo diyan time. Kumuha kayo ng slot dyan kung gustong maki-join, Maki-join po tayo dyan. Nanyahan ko po kayo maki-join doon sa ating prayer group ng Entag Intercessor para doon po tayo kumuha ng slot. Or meron din po kayong gustong exclusive time na manalangin sa Lord sa inyong personal. Okay po. So sana po ay maliwanag sa atin ang lahat ng ating mga natalakay ngayong umaga, spiritual battle in prayer, o spiritual na pakikipaglaban sa panalangin. Maliwanag po sana sa atin yon. Prayer is not only communication with God, it is also a spiritual
battles, mga kapatid. So every believer faces opposition, no? When praying because the enemy does not want, no, God's will to be accomplished, mga kapatid. Maliwanag po sana sa atin yan. So, number 1, our spiritual battle, okay, is, our battle is spiritual, number 1. Ang ating laban ay spiritual. Ang text natin dyan, Ephesians 6:12. Number 2 na tinalakay natin, the enemy tries to hinder prayer. Sinusubukan ng kaaway, no, na hadlangan ang pananalangin ng mga mananampalataya. Daniel 10, 12, 13, may example tayo dyan. Pangatlo, prayer is powerful weapon. Ang pananalangin ay makapangyarihang sandata. 2 Corinthians 10:4. And number 4, watch and pray. Okay, magbantay at manalangin. And lastly, number 5, pray without ceasing. Manalangin tayo na walang patid. Dapat lifestyle na natin ang pananalangin para tayo ay laging magtagumpay. Okay? Ang tagumpay sa spiritual ay pakikipaglaban. Dumadating ito sa pamamagitan ng patuloy o tuloy-tuloy na pananalangin sa ating mga buhay. So, spiritual battle are real. Okay? Real po yan. Totoo po yan. Totoo po ang spiritual na pakikipaglaban. But God has given believers the weapon. Ibinibigay po ng Diyos sa mga mananampalataya ang sandata sa pamamagitan po ng pananalangin. Okay? When we pray faithfully, kung tayo po ay mananalangin ng tapat sa ating pananalangin, we stand strong against the enemy and experience God's victory. Hallelujah. Amen? Hallelujah? So, kapag tayo po ay tapat na nananalangin, tayo ay nananatiling matatag laban sa kaaway at mararanasan natin, mga kapatid, ang tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Glory to God. James 5:16, anong sabi niya roon? The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. In Tagalog, malaki ang nagagawa ng panalangin ng mga matuwid. Okay? Yung prayer natin na ni-righteous o ginawang righteous ng ating Panginoong Hesukristo, dahil hindi tayo righteous kung wala siya, malaki po ang nagagawa ng ating panalangin. So, sana po maliwanag po sa atin yon, nakatulong po sana ang ating tinalakay ngayong umaga para mas lalo po tayong mas lalo nating isulong ang espiritu ng pananalangin sa ating mga buhay, mga kapatid. So, praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay dumako sa ating pananalangin ngayong umaga. Sino man pong may mga prayer request, pwede po ninyong i-type dyan sa screen o ibigay sa atin sa i-PM sa atin para isama po natin yan sa ating mga pananalangin sa gabi. At meron din po tayong pananalangin sa umaga. Pero ang ating live, ginagawa po natin ito kadalasan ay Wednesday morning. Okay po. Di ko lang maibigay yung minsan po 5, minsan 5:30, minsan 6. Sabayan nyo na lang po dahil mag-appear naman yan sa screen ng inyong mga cellphone. Okay? So magandang umaga. Tayo pong lahat ay manalangin. Sana po ay nakatulong sa atin ang ating mga nabanggit na encouragement about spiritual warfare. Lord, salamat po sa umagang ito. Tunay nga po na napakabuti mo, hindi ka nagbabago na Diyos. Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga po, Lord God, hallelujah, na ang katapatan mo sa amin ay hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na buhay na kailanman, O God, hallelujah, ay naririnig mo ang bawat panalangin namin. Bagamat sinusubukan ng kaaway na hadlangan ng aming mga panalangin,
dahil ito nga po ang ibinigay mo sa aming mensahe ngayon na mayroon pong spiritual warfare na nangyayari sa aming pananalangin sa iyo. Sinusubukan ng kaaway na hadlangan, binibigyan niya po kami ng iba't ibang mga rason para kami ay hindi manalangin. Pero Lord, sabi mo po, pinangako mo sa amin na ibinigay mo po sa amin ang power, hallelujah, ang kapangyarihan upang kami po ay bantayan at tulungan sa mga ganitong kaparaanan. Kung kami po, O God, ay patuloy na mananalangin sa iyo faithfully, patuloy ka naming paglalabanan ang lahat ng ito through prayer. Lord God, salamat dahil itinuturo mo sa amin kung ano ang kahalagahan ng pananalangin sa iyo, Ama. Bagamat marami kaming kahinaan, minsan Lord God ay akala namin yun ay isang katamaran lang ng aming physical na katawan, O God, at minsan may mga taong ginagamit at minsan parang kami po ay tinatamad manalangin, parang inaalis niya yung appetite. Ito po pala ay hindi lang gagangay o hindi lang ito ay nangyayari ng walang dahilan. Ito po pala ay paghadlang ng kaaway sa amin. At sinisikap niya na sirain yung determination naming manalangin sa iyo. Pero Ama, salamat Lord dahil naiintindihan namin na ang lahat ng ito ay gawa ng kaaway at kailangan naming lumaban through prayer. Kailangan namin, Lord God, na magapi ito sa pamamagitan, Panginoon, ng spiritual na pakikipaglaban, hindi sa pamamagitan ng pagdala namin ng tabak, bagkus in prayer, in faith, Lord God, sa pananampalataya namin na kung kami po ay patuloy na mananalangin sa iyo, Panginoon, hallelujah, ang lahat ng ito ay magagapi at ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay maririlis sa bawat situation, Panginoon, ng aming mga ipinapanalangin sa iyo, O Diyos Ama. Hallelujah. Salamat, Lord, dahil napakabuti mo. Ang mga anak mo ay kailan may hindi mo pinabayaan. Hallelujah. Kahit ang kaaway, Lord, minsan talagang hinahadlangan niya yun sa buhay namin. Pero salamat, Lord God, dahil hindi po kami dapat pagapi sa lahat ng iyon. Minsan, natutukso ang mga tao because less prayer. Pero salamat Lord dahil binigay mo sa amin, O God, ang kaliwanagan na para mapagtagumpayan namin ang temptation at lahat ng gawa ng kaaway ay manalangin po kami. Inuutos mo sa amin na kailangan po namin ang continuous, hallelujah, consistent na pananalangin, O God. And Lord, hallelujah, at gawin naming lifestyle ito sa aming mga buhay. Hallelujah. Lord, turuan mo po kami na maging mapagmahal sa pananalangin. Turuan mo po kami na magkaroon ng time na gawin namin ito, God, ay isang lifestyle ng buhay namin na hindi po kami mananawa sa pananalangin sa iyo, pakikipag-usap sa iyo, mag-intercede sa mga tao na kinakailangan din ng panalangin namin. Maunawaan namin na ito ay hindi lang isang basta communication, Panginoon, ng aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Kung hindi, ito po ay spiritual battle. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya Panginoon, salamat po. Hallelujah. Dahil kahit napi-face namin ang maraming oppositions, pero pag kami po ay nanalangin, Panginoon, ang lahat po ng gawa ng kaaway, hallelujah, ay hindi po magtatagumpay sa mga bagay na gusto niyang sirain na kailangan naming i-accomplish, Lord God, sa buhay namin na ito sa aming pakikipaglakad sa iyo, O God. Lord, salamat po. Binupuri ka namin at itinataas sa umagang ito. Mismo, Panginoon, ang aming buhay ay aming idinudulog sa iyo, O God. Hallelujah. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Ama. Salamat sa lahat ng mga salita mo. Tulungan mo po kami, Lord, na mahalin ang mga salita mo sa buhay namin. Magdepende sa mga salita mo, yung mga words mo. Yung aming mga Bible ay mabasa namin. Hindi po ilagay lang sa isang tabi. Bagkus bigyan mo kami ng pag-ibig, Ama, na ito po ay yakapin sa aming buhay, na sa aming paglakad sa iyo, O God, ay isinasama po namin, O God, ang basahin ito. Dili-diliin ito sa araw at gabi. At ito po ang maging kalakasan namin para
um, maibaon jerik nami apo, madegdeg jerik nami apo, nga more pa nga agkarkararak, gaputa ti kararak, dakkel ti maaramida na. Hallelujah, against the weapons of the enemy in Jesus' name. Lord, salamat po, salamat po. Dahil kailanman di mo kami iniwan, kailanman Lord God ay hindi mo kami pinabayaan. Ang iyong protection ay laging nandidiyan sa amin. At sana po, pag may mga dumarating na katamaran sa amin, dumarating Lord na parang walang sigla sa pananalangin, pag may mga dumadating na matitinding pagsubok at parang yung flesh namin o yung aming pakiramdam ay parang nawawalan kami ng gana, Lord, sana maintindihan namin na ito ay hindi parang wala lang, kung hindi ito po ay gawa ni Satan para hadlangan kami. At labanan po namin ito sa pamamagitan ng pananalangin may pananampalataya sa iyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We bless your name, O God. We glorify your holy name, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tunay nga po na napakabuti mo. Tunay nga, Lord God, na ikaw ang Diyos na buhay, na sa oras na ikaw ay kinausap namin, agad-agad na naririnig mo ito. Bagamat ang kaaway, gusto niyang hadlangan, pero ang katagumpayan ay nandiyan dahil nandiyan ang aming Panginoong Jesus, na siya laging nag-mediate sa amin. Hallelujah, sa mga ganitong pagkakataon. Lord, salamat sa mga autoridad na ito, sa mga authority na ito, God, na ipinagkaloob mo sa amin para alam namin kung ano yung mga stand namin, Lord God, bilang mananampalataya, lalo't higit, Lord God, sa aming pananalangin sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, dinudulog din po namin ang aming araw-araw na protection sa iyong mga kamay. Gabayan mo po ang bawat paglabas namin sa aming mga tahanan, sa mga kapatid na na kasama namin sa prayer, Lord God, sa umagang ito. Gabayan mo rin po sila, Panginoon, sa bawat paglabas nila ng kanilang mga pintuan. Hallelujah. Ang iyong 1,000 of angels, ang iyong banal na espiritu ay patuloy kaming samahan, patuloy kaming gabayan at protektahan. Ano man po yung mga gagawin namin ngayong araw na ito, Diyos, kami po ay patnubayan mo. Tini-entrust mo namin ang lahat ng ito, Lord God, sa iyong mga kamay. Patuloy po kaming patnubayan, Panginoon. Ang mga manggagawa mo, Panginoon, Lord God, nalalabas, nahahayo ngayong araw na ito. Kasihan mo po sila, anoint ang kanilang mga bibig upang ang bawat pagpipreach po nila ng mga salita mo ay maging buhay, Lord God, na salita na maririnig ng bawat makikinig sa araw na ito, O Diyos. Pinapalangin ko po ang may mga katapatan at tapang ng loob na mag-preach sa iba't ibang dako. Kung meron man po, Panginoon, nalalabas ngayong araw na ito, kung ikaw po, God, ay papurihan, O Diyos. Ikaw ay ipangalat sa buong mundo. I-bless mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po sila ng protection. At kung meron mang po napupunta para magtrabaho, gabayan mo po sila, Ama. Tulungan mo po sila, O God, at protektahan sa bawat pupuntahan nila. Kung meron naman po napupunta sa school, Lord God, samahan mo sila. Hallelujah. Protektahan mo po ang bawat mga bata, mga bawat kabataan na nasa school, bawat mga teachers. Hallelujah, na mga kapatiran namin, O God, na nasa mga eskwelahan. Patnubayan mo po sila, Panginoon, at gabayan. Dahil alam namin na sa lahat ng oras, kung wala ka, Panginoon, nagagabay sa amin, maaaring nagtatagumpay ang kaaway sa mga temptations at sa lahat ng gawain ng kaaway. Pero salamat, Panginoon, dahil kung kami ay dudulog sa iyo, O Diyos, kung kami, O God, ay mananalangin sa iyo, Panginoon, ang bawat pupuntahan namin ay may katagumpayan. Dahil nga po, O God, naniniwala kami na hindi mo kami iiwanan, O God. Thank you, Jesus. Lord, dalangin din po namin kung may mga, hallelujah, kung meron man pong mga nag-a-apply ng trabaho, Panginoon, hallelujah, isabot mo apo, iti trabaho da. Ikam apo, iti wayada apo nga makabirok, iti pagtrabahuan da. Mabalin nga ado dagiti new graduates, nga agbo-board mo iti examination da apo, para iti board da, aywana mo iti da apo Diyos. Bigyan mo po sila ng
ng karunungan, O Diyos, hallelujah, upang maipasa nila ito. Lalo na ang aming mga young people, Lord God, hallelujah, na sa mga sumandaling ito ay nakaka-face, Lord God, sa pagre-review. Samahan mo po sila, Panginoon. Tulungan mo po sila, O God, hallelujah, upang ang lahat ng ito, O Diyos, ay maipasa nila, O God, at hindi maging sayang yung kanilang mga ibinayad, bagkus magkaroon ng katuturan. Samahan mo sila, Ama. Iparamdam mo, God, ang iyong pag-ibig sa kanila at maturuan din po sila, Panginoon, na kumapit sa iyo, tumawag sa iyo lagi. Hallelujah. Hindi ko man sila maisa-isa, Panginoon, pero itinataas ko po lahat ang mga kabataan na nagre-review po, Lord God. Hallelujah, sa kanilang mga board. Panginoon, gabayan mo po sila, Panginoon. At ang mga tao naman, mga kabataan na nag-a-apply nga po ng kanilang mga work. Hallelujah. Lord, tulungan idaa po. Kaya patnubayan mo sila upang maipasa nila kung anumang interview ito. Hallelujah, tulungan mo sila, Panginoon. At kung meron man po, God, na mga magpa-flight, gabayan mo rin po sila sa kanilang mga paglalayag papunta sa kanilang mga trabaho sa ibang bansa. Protektahan mo po sila, Panginoon. Hallelujah, samahan mo sila, O God, at ma-provide ang kanilang trabaho doon ng maayos. Lord, dalangin din po namin, hallelujah, na ang bawat Kristiyano po na aming mga kapatiran, hallelujah, dinudulog po namin sila. Patubayan mo po ang aming mga kapatiran sa loob ng churches na aming kinalalagyan. Hallelujah. Tulungan mo po kami sa mga darating pa, Lord God, na pagpaplano ng mga ikagaganda ng trabaho mo sa aming mga church na kinalalagyan, Panginoon. Samahan mo po kami, O God. Hallelujah. Tulungan mo po kami, O God. Hallelujah. Dahil hindi namin magagawa ito kung wala ka. Bigyan mo kami ng patuloy na wisdom and knowledge, Lord, para i-drive po yung mga church na ibinigay mo sa aming mga balikat. Nais mo po, Lord, ay church na hindi stagnant. Church na may kabuluhan at church na kumikilos. Kaya matulungan mo po kami upang mapurso ang discipleship na ito, Lord God, sa bawat iglesia, Lord, na kinalalagyan. Dalangin namin, O Diyos, hallelujah, ang bawat plano mo. Hindi po ang plano ng tao, but your plan, Lord God, ang mangyari nawa sa bawat isa. Bawat pastors na nasa mga iglesia, dalangin namin na magkaroon kami ng on fire, laging nag-aapoy na desire, laging nag-aapoy, Lord, na vision and mission, Lord God, sa church na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Mula sa aming mga kids, sa aming mga kabataan, at sa mga men's and women's sa loob ng church. Tulungan mga officers ng mga churches, Lord, na kinalalagyan ng bawat isa. Hallelujah, sa bawat iglesia, Panginoon, na maging aktibo sa lahat ng mga gawain, O Diyos, na idinulog at inilatag mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, kailangan po namin ang banal na Espiritu na laging nangunguna sa bawat planong ito, O Diyos. Hallelujah. Turungan mo rin, Lord God, ang bawat officers ng church sa mga district, Lord, na kinalalagyan ng aming organization. Tinataas po namin sila, Panginoon, O God, na i-bless mo po at maging sa national. Panginoon, Lord God, tulungan mo po kami upang ang strukturang ito, Lord God, ng aming organization ay patuloy na mag-function sa pamamagitan ng paggabay mo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord, idalan mo iti amin, babanti pagaya tama po Diyos, ket maidaydayaw ka from sa taas hanggang sa kababaan, Lord God, ng aming ginagalawan, Panginoon, ay manguna ka sa lahat, O God. May taas ka sa bawat buhay, Lord God, hallelujah, ng trabaho namin na ibinigay mo sa amin sa mundong ito, O Diyos. Hallelujah. At ang aming buhay ay magkaroon ng patuloy na kabuluhan sa iyong harapan, Panginoon. Sa mga araw na dumarating sa amin ay hindi masayang, pagkus ikaw po ay patuloy na magtagumpay sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo rin kami, O God. Hallelujah. Dahil, Ama, naniniwala kami na ng lahat, O God, ay nakasalalay sa iyo. Idinudulog din po namin, Panginoon. Hallelujah, ang bawat may mga sakit ngayong araw na ito, O Diyos, patuloy mo pong pagalingin ang mga sakit na ito. May mga fever, may mga ubo, may mga
Hallelujah. Sakit ng katawan, Panginoon. In the name of Jesus, salamat po sa kagalingan ng bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, O God, hallelujah, na kami ay lagi mong sinasamahan, Lord God. At lagi mo kaming ginagabayan. Dinadalangin ko din po, Panginoon, ang bawat kapatiran na kasama namin sa online, si Ate Seni, hallelujah, Bier, Lord, tinataas po namin sila, ano man ang kanyang needs right now, in the name of Jesus, pinapanalangin ko po ang ating namin na ito, God, patuloy mo po siyang gabayan sa kanyang buhay espiritual at maging sa pagharap niya sa araw-araw na buhay, patuloy mo po siya, Lord God, na tulungan at palakasin, Panginoon, hallelujah, ang mga salita mo'y maging sandatan niya sa kanyang pagharap sa buhay na ito, O Diyos. Maging ang kapatid na si Jaira Joy Navarro, Lord, inililift up namin ang kapatid na ito, O Diyos, nakasama namin ngayong umaga at sa mga kapatiran na hindi man nag-appear sa screen na ito, O Diyos, ang kanilang mga pangalan, Lord, itinataas namin. Di ko alam ang needs ni Sister Jaire, but Lord, we pray in the name of Jesus, patuloy mo pong gabayan ang kapatid na ito, O Diyos, patnubayan at protektahan sa kanyang hinaharap araw-araw, maging estudyante man siya, may mga trabaho man sila, Panginoon. Lord, gabayan mo po sila, O God. Hallelujah. Alam namin na hindi mo po pinababayaan mga kapatid na ito. Salamat, Lord, sa kanilang presensya. Salamat, Lord, sa mga kapatiran pa na nakasama namin ngayong umaga. Hindi man namin kasama sa organization, Lord God, ng ENTAG. But Lord, inililift up po namin na lahat po ng aming mga kapatid na sumusubaybay ng online live na ito, O Diyos, ng sharing and prayer devotion. Pinagpipray po namin sila, abutin mo po sila saan man dako, Lord God, ng mundong ito, O Diyos. Patnubayan mo po sila, Panginoon, at gabayan, hallelujah, sa oras na ito, O Diyos, hallelujah. Lord, thank you, we give you all the praise, we give you all the praise. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagdinig mo sa aming mga panalangin. Salamat sa bawat pagyakap mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Alam namin na ang kasagutan ng lahat ng aming panalangin ay naririto na. Pag ito ay iyong kalooban, nangyayari nawa, O Diyos, ang bawat kalooban mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you all the praise. We give you all